Bailon Ngayon. Bailon Ngayon. Magandang gabi, mga kapamilya. Sadya daw talagang maraming kabalintunaan sa mundong ibabaw. May mga anak ng mayaman na ibinibigay na po ang lahat, ngunit ayaw pa rin pong mag-aral. Habang ang ibang anak ng mga naghihikahos ay gustong-gustong mag-aral sa gitna ng lahat ng pagkukulang sa kanilang paaralan. Naway magsilbing inspirasyon ang report na ito sa mga batang mag-aaral, sa mga teachers at sa mga magulang. Ito'y isa pang Bailon Ngayon. Exclusive! Exclusive! Kulang ang mga classroom. Siksikan ang mga estudyante. Wala pang sapat na libro. Ganito ang karaniwang sitwasyon sa mga public schools sa kalunsuran. Mainit! Mainit! Kung sila ay nagrereklamo na, paano pa kaya kung ganito ang eskwelahang pinapasukan nila? Sa loob ng 5 buwan kada taon, mula Hunyo hanggang Oktubre, tinitiis ng mga estudyante sa San Esteban Elementary School sa Macabebe, Pampanga at sa Mercado Elementary School sa Hagonoy, Bulacan ang baha sa loob mismo ng mga classrooms. Dito ho lumalabas para siyang special na eskwelahan kasi ang inyong schedule special din. Kung halimbawa naman po ang laki ng tubig sa umaga, ang aming pasok ay 1:00 hanggang hapon. Pagka sa hapon naman po, may pasok naman kami sa umaga. Every other week ang occurrence ng high tide. So kung hindi na namin sila papapasukin, paano na sila mag-aaral? So alis yung 205 days nila sa isang taon, magiging 100 days na lang kasi yung pagpasok nila. Ito ang grade 1 class ni Ginang Cristina Baltasar, teacher sa Mercado Elementary School. Nakakaawa yung mga bata. Minsan nalalaglag yung bag, nalalagay yung mga notebook, tapos nadudulas. Pero imbis na magreklamo at magmukmok, ang mga estudyante rito, porsigido pa rin matuto. Matutuwa ka sa mga batang ito. Gustong-gusto nila nag-aaral. Isa yun sa inspirasyon ko, kaya pinagpapatuloy ko yung pagtuturong ito dahil sa mga batang ito. Yun yung nakikita natin na sitwasyon, nagpipilit pa rin silang pumasok. Konsensya mo lang pag hindi ka magtuturo ng maayos. Si Jocelyn Ann Panchito, kinder pa lamang, dito na pumapasok sa Mercado Elementary School. Ngayon, grade 5 na siya. Mahigit 5 taon na siyang nagtitiis sa pagbaha sa kanilang eskwelahan. Wala naman po makapigil sa pag-aaral ko. Gaano ka-importante sa iyo pag-aaral? Yung pag-aaral po kasi sa akin, para po buhay ko na po ito. Yung paaralan po, para po bahay na po namin. Handang magtiis at magsakripisyo si Jocelyn alang-alang sa kanyang edukasyon. Para po makatapos po ako ng pag-aaral. Tsaka po para po mapalitan ko rin po yung mga paghihirap na ginawa ng mga magulang. Gusto ko makatapos yun. Para siya man lang maibay buhay niya. Hindi na ako maibigay na sa kanya. Ang gandang buhay. Si Teacher Leonora Sangkapa, 5 taong nagtuturo sa San Esteban Elementary School sa Pampanga. Napakahirap magturo bilang isang guro kapag ganyan ang sitwasyon ng paaralan. Kasi unang-una, hindi ka makapag-concentrate. Si Teacher Alvin naman, simula ng estudyante pa lamang siya hanggang sa ngayon teacher na siya, naranasan na ang pagbaha doon. Dati po noon, pag nagkaka-high tide, minsan 1 hour, 2 hours lang po. After that, magsasubside na po yung high tide. But ngayon, nag-stay po siya minsan 4 hours, minsan half day. Minsan yung ibang estudyante po, tinatamad silang pumasok. Nahihirapan po sila sa pagpunta sa school. Pero kung ang iba'y tinatamad pumasok kapag baha, ang 11 taong gulang na si Alan Ver Ingreso, isang honor student, hindi uma-absent kahit pa hanggang tuhod na ang tubig. Mahirap maglakad sa tubig. Lalo na po kung malalim. Kahit
na baha po sa ano ko, dinadaanan ko, okay lang po sa akin. Basta po lang makapag-aral ako ng mabuti. Kahanga-hanga ang mga estudyante sa Hagonoy, Bulacan at Macabebe, Pampanga. Pero kung tutuusin, hindi dapat hayaang magtiis na lamang sila sa gantong kalagayan. Sa pagkababad ng mga paa ng mga estudyante sa baha, nalalabag ang kanilang karapatang makapag-aral sa maayos at komportabling eskwelahan. Pero ang mas nakababahala ay ang banta ng maruming baha sa kanilang kalusugan. Sa pagbabalik ng Phylon ngayon, mga mag-aaral sa binabahang eskwelahan kinakapitan na ng napakaraming sakit sa balat. Nasugat ko, lalo po kumikirot. At dinadapuan ng nakamamatay na karamdaman. Sumuka kasi ng may dugo. Phylon ngayon.